Mayroon mga kapatid, nigawas sa latest surveys nga number 1 gyud si Vice President Sara Duterte para sa 2028 presidential preferences. Nagpasabot lang ni nga bisan asa sa Pilipinas, kusog gihapon ang ngalan sa bise para sa pagkapresidente. Pero doon naman siya giatubang nga impeachment trial karon. Dakong babagbakahan ni para sa iyang pagdagan sa 2028. Kung atong mahinumduman na ani adtong Pebrero, una nang gianunsyo ni VP Sara nga modagan gyud siya sa pagkapresidente, bisan pa man nga nagatubang na siya og impeachment complaint ug later on na impeach sa House of Representatives ni adtong May. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Bisan pa man nga nagpadayon ang impeachment trial ni VP Sara nga nagsugod ni atong July 6, padayon gihapon siyang nanguna sa presidential surveys. Ang dakong pangutana lang ani, makadagan pa baka siya sa highest position in case lang nga makonvict siya sa Senate Impeachment Court. Base sa paragraph 7, section 3 sa article 11 sa 1987 Philippine Constitution, we quote, "Judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal from office and disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines, but the party convicted shall nevertheless be liable and subject to prosecution, trial, and punishment according to law." Meaning to say, oras nga makonvict si VP Sara sa impeachment trial, limitado ra sa duha ang iyang atubangon. Una, removal from office. Ikaduha, disqualification from holding public office. Pero, dunay mga constitutional scholars nga nag-ingong automatic na ang disqualification sa impeached official to hold public office. Unya, duna po yung ubang legal experts nga nag-ingong 2 different sanctions ang removal o disqualification nga pwedeng lahi nga desisyonan sa Senate Impeachment Court. Nakadepende na po sa Senate Impeachment Court kung unsa ang ilang desisyon kung kintahay lang nga makonvict gyud si VP Sara. Removal from office ra ba o apil na pud ana ang perpetual disqualification to hold public office. Sa legal debates, ang disqualification to hold public office pwede na siyang automatic after the conviction, pero pwede po ning manginahanglan og separate voting sa Senado. Doon na nila laing interpretasyon gikan sa constitutional law experts kay wala man po din na klaro sa 1987 Constitution. Kay ang klaro ra, dunay katungdanan ang Senado nga maghatag og impeachment judgment ug ang sakop lang ani ang removal og disqualification. Ug kinahanglan 2/3 sa mga senador ang mobotar og pabor nga ma-impeach ang usa ka opisyal. Pero kung ang Commission on Elections ang pangutan-on, wala pod sila klaro og direktang tubag-abahin ani. Basta ang ingon lang nila, disqualified ang usa ka individual nga modagan sa bisan unsang posisyon sa gobyerno kung criminally convicted siya. Kung final na ang conviction o dili na madala og apela. Kay mauna ang ingon sa konstitusyon. Dawaton man daw sa COMELEC ang bisan kinsang mag-file og candidacy kay katungdanan man ang pagdagan sa eleksyon. Ikahuman pod og filing, mag-screening pod sila kung qualified ang usa ka kandidato, kung pwede ba silang modagan para sa public office. Wala pa man pod ta makahibaw kung unsa man gyud ang ending aning impeachment trial. Kay mao pa man na human hisgutan ang usa sa 4 ka articles of impeachment batok ang VP Sara. Pero bisan pa man nga naay impeachment trial batok sa bise, dili gihapon mapugngan ang mga Pilipinong nagpadayon sa pagsuporta niya. Kay para Manila, si VP Sara ang angayang mulingkod sa presidential seat sa 2028. Kung kintahin lang nga makonvict si VP Sara sa impeachment trial, nagdepende gihapon sa Senate Impeachment Court ang paghusay ana. Pero kung dili man po siya makonvict, sure na gyud na nga wala na ilain pang mubabag sa iyang pagdagan para sa pagkapresidente sa 2028. Kamo ba mga kapatid, unsa kahay resulta aning impeachment trial batok sa bise? Makababag ba kahan siya pagdagan sa 2028 o dili? Comment lang mo diha. Ug ayaw po mo kalimtog like, follow, and subscribe sa social media pages sa News 5 para sa lain pang update. Liway Abas ni para sa News 5 Bisaya, amping kang tanan.